Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-horror fam. Handa na ba kayong makinig sa isa na namang kwento ng katatakutan? Isang istoryang hindi mo aakalaing mangyayari sa gitna mismo ng syudad. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang pamilyang inakala nilang ligtas na sa mga nilalang ng dilim. Hanggang sa maranasan nila ang bangungot sa mismong apartment na kanilang tinitirhan. Kaya kung mahina ang loob mo, mag-isip-isip ka muna bago mo ito pakinggan. Ito ang kwento ng Ang Nilalang sa Apartment 3C. Alam mo pre, hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan to. Pero kailangan kong ilabas bago pa ako tuluyang mabaliw. Hindi ako naniniwala noon sa mga aswang hanggang sa mangyari ito mismo sa lungsod, sa mismong apartment naming tinitirhan. 3 buwan pa lang kaming nakatira noon ni Mara, asawa ko, sa bagong apartment sa Quezon City. Kasama namin ang anak naming si Leah, 3 taong gulang. Mura lang ang renta, malinis at malapit sa trabaho. Pero simula pa lang, may kakaiba na. Tuwing hating gabi, may naririnig kaming mga yabag sa kisame. Mabagal, parang may gumagapang. Sabi ng landlord, pusa lang daw. Pero ilang beses na naming sinilip, wala naman. Papa, sino po yung ate sa bintana? Napalingon ako. Pero wala akong nakita. Akala ko'y imahinasyon lang. Kinabukasan, kinausap ko si Mara. May nakita rin akong babae sa hallway. Mahaba ang buhok, nakaputi. Akala ko kapitbahay lang. Sir, wala pong nakatira sa taas. Kinabukasan ng gabi, naamoy ko ang malansa. Parang dugo. At sa sahig malapit sa pinto, may patak ng dugo. Pag umaga, nawawala. Pa, si ate kumakatok po ulit sa bintana. Nasa 2 palapag kami. Walang daanan sa labas. Maliban kung lumilipad siya. Isang gabi, sinubukan kong silipin ang 3C, tahimik. Pero mula sa ilalim ng pinto, may tumutulong dugo. Pagbalik ko sa unit namin, si Mara, hawak si Leah, nanginginig. May babae sa bintana ni Leah, nakangiti siya. Kinagabihan, pinatulog ko si Leah sa gitna namin. Lahat ng bintana nakasara. Pero bandang 12:00, may kumakaluskos sa bubong. Tapos may tunog ng kuko sa dingding. Pagtingin ko sa kusina, may nakabukas na bintana. At doon ko siya nakita. Isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok. Maputla. May dugo sa labi. Kumakain siya ng kung ano. Parang laman ng hayop. Pagtingin niya sa akin, nag-iba ang mukha niya. Maitim ang mata, matutulis ang ngipin. Lumayo ka! Tumalon siya, diretso sa kisame at tumakas palabas ng bintana. Kinabukasan, umalis kami agad. Habang nag-iempake, may lumapit na matandang babae. Anak, may aswang diyan sa 3C. Nagtatago sa anyong tao sa umaga. Kumukuha ng bata sa gabi. Tinanong ko kung nasaan na yung babae, ngumiti lang siya. Baka kapitbahay mo pa rin, anak. Nagpalit lang ng anyo. Ilang buwan na ang lumipas. Tahimik na kami sa bagong tirahan. Ligtas na si Leah. Pero minsan, sa kalagitnaan ng gabi, naririnig ko pa rin yung katok sa bintana. 3 beses lang. Si ate gusto ulit akong makalaro. Sabi nila, walang aswang sa lungsod. Pero minsan, hindi mo lang napapansin, katabi mo na pala siya. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-horror fam. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa katatakutan. I-comment mo rin sa baba kung gusto mong marinig ang part 2 ng Ang Nilalang sa Apartment 3C o kung may sarili kang kwentong nakakatakot na gusto mong ibahagi. Hanggang sa muli, manatiling ligtas at huwag mong kalimutan. Ang dilim ay hindi laging walang laman.